Hi everyone! Welcome to My Digital Space, the podcast. I'm your host, Dominic Palma Cinto, and this is my platform where I share my stories, rants, and secrets because I feel safe with you. Enjoy watching and listening to this podcast. What happened, Dominic? Why are you crying again? I know. Graduation, right? Graduation will fight to me. Nakasunod lang sa uso and talaga nag-effort pa ako mag-edit for that. Kala mo talaga eh. But this is a special episode. Papaliwanag ko kung bakit. No. Number one, meron na tayong intro for this podcast series. Pero wala pa ako na-prepare na outro for this one. So, ano pa rin siya. Kanya-kanyang episode na outro pa rin siya. Ang pangalawa, we are in our 10th episode. So, milestone to for me personally. And pangatlo, dahil itong part na to or itong pag-uusapan natin na to or magiging topic natin sa podcast na to, ay hahatiin ko rin sa 3 pang episode dahil masyadong mabigat itong topic na to for me. And sa mga iba rin dyan siguro, lalong-lalo na sa mga graduating student niya, nakagaya ko. So, pag-usapan kasi natin, what's next after college? So, this is a worth ₱1 million question that's deserve ₱1 million question. ₱1 million worth of answer. Ano pa ako dun Isa pa. Take 2. So, this is a ₱1 million worth of question that deserve ₱1 million worth of answer. Ayan. So, medyo mabigat-bigat siya. And, etong tatlong, tawag dito, para magiging mini episode ng podcast na to, ay hindi rin siya yung natural na tatlong magkakasunod-sunod. Dahil, magbabase ako sa magiging timeline na to. So, kung kailan ko siya i-record at kung ano yung estado ko ng mga panahon na yun. So, ayaw munang i-spoil yung magiging susunod ng mga episodes dahil right now, ang nasa utak ko rin ay ito munang episode na to, which we will talking about what happened nga ba sa akin. Sa mga sandali na to, nasa na ba ako ng pace ng buhay ko, no? And ano yung mga tumatakbo sa utak ko, ano yung mga realizations ko ngayon, ano yung mga ginagawa ko ngayon na pwede ko na i-share sa inyo. So, yun. So, let's talk about #grad waiting. As in waiting na naghihintay pa. So, yun nga, sabi ko, I am #graduating dahil tapos na po yung aming semester last May pa. Second week ng May, kung hindi ako nagkakamali. And, ang graduation namin ay second week or third week ng July, kung hindi rin ako nagkakamali. So, halos 2 buwan tayong halos bakasyon or pahinga or kung ano man yung ginagawa ng iba nating mga kapwa graduating students kasi marami-rami yan. And kami ngayon ay nasa proseso na rin ng tinatawag ng pag-aasikaso ng application for graduation. And yeah, it's only tawag dito, parang patunay lang to na sobrang recent nitong vlog na to. At sa totoo lang, wala kasi yung cellphone dito, pero tinatake ko to or sinushoot ko to ng June 6, 2025 ng madaling araw at i-upload ko to mamaya ng June 6 ng gabi. Hindi ko lang alam kung anong oras ako aabot or kung aabot ako ng target time ko to release this one. And yes, gusto ko rin po sabihin officially na itatry ko pong bumalik na on a regular basis ng pag-upload. At least kahit once a week and every Friday yung nakikita kong pinaka-feasible na date dahil ito yung pinakamalakas yung engagement. Kahit anong i-upload ko ng Friday, meron nanonood and it's yung regular number na ng nanonood. So, kaya yun guys. Kaya maraming salamat. And sabi ko nga kanina, 10th episode natin, gusto ko lang muna pahapyawan na
ang isang bagay para sa akin, para tumagal siya ng medyo mahaba-haba, ibig sabihin lang nun, medyo special to para sa akin. Or di kaya naman, special yung nararamdaman kong treatment mula sa inyo. That's why tumagal tayo. I'm talking about, natutuwa ako kasi parang every time na nagre-release ako nito, hindi siya bumababa ng 10 to 12 views in 24 hours. So, merong 12 na nanonood at nakaabang nito. No? At sabihin ko sa inyo, hindi na ako yung umabot sa point na para pinapanood ko yung videos ko para lang tumaas or parang i-review. Hindi. So, sa post-prod ko na siya nire-review kung okay ba to, okay ba yung ganyan. So, kung okay siya, edi okay. So, yun, parang nung in-start ko kasi itong podcast na to, parang sabi ko, hanggang 4th episode lang talaga yung hinanda ko. Like, isang buong gabi ako nag-take, as in buong gabi talaga. Tapos, tinignan ko lang muna kung ano yung magiging take ninyo dun sa podcast. Nagustuhan nyo naman siya. And for me, as a content creator, parang isa ito sa mga pinakamadaling way to create content dahil ang kailangan ko lang is ideas. Tapos at least total of 1 hour ang pagsasetup, no? Ingress tsaka egress. And as you can see, wala na tayo sa regular background natin na pintuan, but we're on the same room lang naman. So mas nakaharap lang ako ngayon sa pinto. At meron lang akong ganitong, di ko na kung cute siya para sa inyo or at least meron lang tayong ibang backdrop din. Parang just to represent, we are entering on a new era, no, ng ating paggawa ng content. But we will talk about it soon, no. But for now, let's focus on our pre-graduation dilemma. Yun yung gusto kong term na gamitin. Kasi, sa totoo lang, kung kayo ay dumaan sa phase na pag-graduate kayo ng college, baka mas naiintindihan ninyo yung sinasabi ko. No? And mahirap talaga siya in a way kasi there's a lot of things that you need to think, that you need to consider and all. Parang utak mo pa lang, sobrang pagod ka na to think of it. Syempre, tawag dito, ako, personally, 2 years akong delay sa college. So, parang, yung mga tumatakbong dilemma sa utak ko is, parang, eto na ako, entering this chapter of my life, na 2 years advance. Parang ganun yung tingin ko eh. 2 years advance, yung original na mga kabatchmate ko. And as I see their life, masasabi mo naman na if they have their own definition of success, at yun yung definition ng success nila, working on that company, or they are working sa yung ganung parang environment or ganung ginagawa sa company, masaya sila ron, kumikita sila nung sapat, and meron silang time to travel, to spend more time with their loved ones. Diba? Yun yung parang mga simpleng definition ng success para sa mga nasa mid-20s na katulad ko. So, yun. Unlike when it comes to yung mga kasabay ko ngayon, medyo mag-aano lang ako ng konti. Na parang, ang dilemma kasi nila ngayon parang makapasok agad sa company, makakuha na kagad ng sureness slot sa company, makapag-work. And I want to share with you na parang nalulula ako sa starting salary na gusto nila. Like, parang sa loob-loob ko, hindi to yung aabangan mo sa totoong mundo. You cannot demand that amount kahit sabihin mong sobrang late niya. Because this is reality. And nagkaroon na tayo ng konting glimpse kasi dyan eh, di ba? What's the, parang ano ba yung outcome ng realidad ng buhay para sa atin mismo, di ba? So, mahirap siya. So, yun yung mga bagay na parang tumatakbo na sa isip mo. Tapos, nasa bahay ka lang. And then, you don't know what's next. Mahirap siya. Ulit-ulit yung word na mahirap. Kasi, ito na yung phase or era namin na wala nang criteria kung ano yung tama at mali. Not unlike nung nag-college ako or nag-college kayo, tayo, na we know we have pass and fail matrix. Meron tayong pinagbabasehang 1, 1.5, 1.25, 1.75, 2,
Tres bagsak, INC, you need to complete that requirements and all. May pamantayan tayo, tsaka may level. First year, second year, third year, fourth year. Eh ngayon, after mong matanggap yung diploma, there's no definite matrix na susundin ka. Mahirap. Hindi mo alam kung yung decision mo tama or mali. Kasi wala nang mag-grade sa'yo, wala nang magsasabi sa'yo. And it's a matter of pass or fail. Ganun na lang siya eh. Tapos hindi mo masabi kung you are passing or you are failing. Ang hirap, di ba? Iniisip ko pa lang siya, parang nakakasabog. Pero, ganun pa man, syempre, parang having a glimpse of life after ko mag-senior high, yung mga decision ko nung mga time na yun, parang masabi ko na, at least kahit paano, parang, I'm prepared na. Though, yun nga, balik ulit tayo sa reality, delayed na tayo ng 2 years sa matrix ng mundo, 'di ba? Na pag-iiwanan, yan yung thinking eh. Pero at least kahit paano ngayon, parang hindi na siya ganun ka-relevant pag-usapan. Especially meron ka nang pinapakita sa tao na kahit delay ako sa paningin nyo, meron akong na-achieve, meron akong nagagawa, at meron akong kahit paano napapatunayan. Hindi para ipamuka sa kanila, pero para lang, alam mo yun, masabi mo rin sa sarili mo na you're doing something for yourself, you're doing something for your career, you're doing something overall para sa sarili mo. At eto na yung punto na ikaw na yung makakapagsabi sa sarili mo kung naging successful ka ba dun sa mga bagay na gusto mong i-achieve. So, it's a matter of personal decision, personal stand mo sa buhay. And marami din nagmamatter pagdating sa personal. Environment, family, culture, at marami pang iba na medyo mahirap i-dig deeper dahil case-to-case basis to. So, bottom line, walang tama at mali. It will only parang mag-reveal lang na tama siya or mali. Depende sa sitwasyon. For example, if you decide na mag-stop muna after graduation, it may be good thing. Pero para sa mga taong ang inaasahan is sila maging breadwinner ng pamilya or walang pamilyang inaasahan, kaya after ng graduation, they stand on their own. I have people in my mind. Hindi ko na lang muna i-mention sila. Mga tao na sila na yung hahalili sa kanilang mga magulang to work and they're expecting it na gawin after mismo ng graduation. So, hindi yun yung tamang desisyon. Sa tulad ko na may pinagdadaanan on health, parang it's excuse na hindi muna ako mag-pursue ng anything. Pero, syempre, sa sarili ko, parang hindi rin tama na parang nag-aantay lang ako ng biyaya. Kumbaga, kung kaya ko namang kumilos, kaya kong magtrabaho on my own, I'll do it. So, maraming factor. And hindi siya magmamatter kung tama or mali. It's about you, how you will decide on it. Kaya nga naalala ko yung sabi ni Ma'am Lois na parang talagang puro decision making ang pagdadaanan mo after graduation. And walang makakapagsabi kung tama at mali yun unless ikaw mismo sa sarili mo. Ano yung variables na meron ka? Ano yung negotiable at not negotiable sa'yo? It will all depend on you. So, yun nga sabi nga ni Taylor Swift pa yun. If I remember correctly, parang si Taylor Swift nga, yung parang good news, you're on your own. Bad news, you're on your own. Di ka lang ako napagbaliktad ko siya. Diba? Whether it is a good news or bad news for you, etong era na to, etong papalapit na graduation, at pagkatapos ng graduation, ikaw or ako na yung bahala sa sarili kong buhay. And that's the reality na mahirap lunukin sa mga panahon na to. And yun yung tumatakbo sa utak ko. What really happened? And ngayon, what's really happening sa akin sa mga sandali na to? Natatawa lang, I cannot mention fully what I am doing right now. Siguro magkakaroon na kayo ng glimpse or idea na
Baka may tinatago to si Doms, si Kuya Jed, si Kuya Doms. Although it is digital space, sinasabi kong may para may safe space, but hindi naman to yung space for me to reveal everything. Especially in life, sabi nga nila, mas magandang private. Or even though I am a content creator, I am sharing part of my life to you guys, may mga bagay pa rin na pribado para sa akin na hindi ko pa rin siya nilalabas or non-negotiable for me na gawan ng content or ilabas siya. As long as, yun nga, hindi siya super duper personal to me. Kumbaga parang, I know part of me is open book to everyone, but right now parang realize ko na dahan-dahan lang din sa pagbuklat ng buhay mo sa ibang tao. Lalo na dito sa social media because nag-iiwan tayo ng digital footprint, di ba? Pero yun, I'm doing great and fine sa mga sandali na to. I also decided to go back on content creation. So after nito, I'll do a lot of shoot, personal muna. And tingnan natin ano yung upgrade na magagawa ko dun sa mga previous content na ginawa ko almost a year ago na. And then ngayon na parang masasabi ko ng fully, hindi na ako broadcasting student, but a broadcasting graduate na, no? So parang ito na yung fruit of my labor for the past 4 years, and parang deserve nyo na siguro makita yung full potential of it. Bakit yung sinabi yung full potential? Ba't hindi pa ba lumalabas? Feeling ko hindi pa. And ang buhay naman is parang continuous growing, continuous learning experiences. So ngayon na parang hindi ka na nag-aantay ng school project na papagawa lang sa inyo. So I have this time para ilaan yon sa paggawa ko ng content. And by making this kind of content at mga iba pang klase na papanood nyo sa mga susunod, hopefully, magawa ko at mapagtagumpayan ko. And doon halos iikot din yung buhay or mundo, part of me. And sinasabi ko na to mostly sa mga nakausap ko na ano yung plano ko. Yung pwede kong sabihin sa inyo for now is I want to continue or I want to take full time on being a content creator. Hindi ko alam kung saswerte na ako this time dahil talagang 101% full-time content creator. Kasi parang ito yung gusto ko lang sa utak ko ngayon. Parang ito yung gusto kong asahan na magkakaroon ng magandang resulta dahil maglalabas tayo ng mga magandang produkto na gagawin din natin. Kumbaga, we are not in the era of may mapasa or kung ano man, which is hindi natin siya ginawa this college days. So parang you guys deserve it na i-present ko yung best ko or my best version of myself every single content na ilalabas ko sa iba't ibang klaseng platforms. So, I'm exploring it. Pinag-aaralan ko na, nagpo-plot na ako and all. Ayoko lang munang i-spoil lahat dahil I learned my lesson from 2019 at share ko siya sa inyo. No? So, ano bang lesson yung natutunan ko noong 2019? Masyado po kasi akong madaldal nun. And, nitong mga nakaraang araw, ang daming memories sa akin sa isang platform. Wherein, kada kibot at kilos ko talaga pala, ina-upload ko online. And, yung mga result nun is something like, ang marami kang makukuhang reaction, tapos comments are more likely, congratulations and good luck, dahil, hindi pa siya nangyayari. Pero, minamanifest ko na. But the good thing is, na-manifest ko naman siya, guys. Ang problema lang is, tulad ng sinabi ko, there's a lot of things that you need to consider before your final decision. So, kwento ko lang sa inyo ng mabilis. Sa iba, hindi nalingin sa kaalaman nyo dahil ginawan ko siya ng buong content din dito. That I applied for a scholarship excuse me, sa isang film school sa Quezon City. And to make that long story short, out of 100 participants or students na nag-apply, 3 kami natanggap. And yung 3 yun, 3 kami, ay same batch nung na-interview. So, na-meet ko yung 2. So, 3 kami.
Ang hindi lang maganda sa kwento na 'to, hindi ako nagsabi directly sa parents ko that I am planning to do it. So, ending, biglaan and all. So, ending, I need to drop that opportunity. Masakit, mabigat. And masasabi kong multo ko pa rin siya hanggang ngayon. Or hindi ko na siya magiging multo once makagraduate na ako. Hindi ko alam. Pero, pag binabalikan ko siya, may halong sakit pa rin. At, mga realizations sa buhay. Aside doon, maliban doon sa film school nga, I tried to apply sa GMA dahil naghahanap sila ng writers noon. And yung hinahanap nilang writers noon ay hindi lang mga professional writers. Kumbaga, they are willing to accept senior high school graduate or kahit high school grad lang, junior high school graduate, na willing magsulat, willing matuto. So, sabi ko, parang first time ko makakita ng ganitong job offer. Though, the whole context, sa pagkakalala ko, parang ipapasok muna kayo sa mahaba-habang seminar, workshop. And then, kung sino yung mag-stand out, sila yung kukunin ni GMA. So, iba-ibang genre yon. Merong comedy, merong drama, meron ding pang news and pang current affairs, diba? Pang public affairs ng GMA. So, I tried, kaya lang dahil nag-fail na, yun yung thinking ko, nag-fail na yung film school. Feeling ko magpe-fail na rin yung iba. And, wala lang, nalungkot lang ako na parang sobrang hinipe ko yung sarili ko that time. Tapos biglang bagsak. Kaya, dumating din ako sa time na parang, hindi naman ako diagnosed, pero parang yun yung pinaka most depressed moment ng buhay ko. Kasi nga, may expectation na. And, yun. Pero kung babalikan natin ulit ng konti pa, it is something na kaya pala hindi ako natuloy dahil magpa-pandemic, dahil hindi ako natuloy, may mangyari palang ganung sakuna. And I still thanks God for that. Sobrang thankful ako na gano'n. Pero nanghihinayang lang ako in such way na sayang kasi meron pang parang ilang buwan bago mag-pandemic. Pwede mo siyang ilagay sa resume mo na you study in a film school for this certain month. Tapos nawala dahil pandemic. Pero okay na rin. I mean, I'm happy for that. Pero ito, I have tawag dito, trivia sa inyo. Yung film school na yon, originally, it was 2 years na scholar kami. Then sabi ko sa sarili ko, after ng 2 years ng film school, babalik ako ng college. So my 2019 self is manifesting na batch 2025 talaga ako gagraduate. Hindi lang nangyari yung film school, but eto na, nag-graduate na ako ng 2025 at ngayong July. And then, the 2 years na dapat sa film school ako, what I did was, it's more on self-taught, more on webinars, at marami pang iba. Hindi na sayang yung 2 taon para sa akin. Wala lang yung titulo, wala lang may pagyayabang, pero I learned a lot. Natuto kahit wala sa kolehiyo. Pero mas natuto nung pumasok ng 4 na taon sa kolehiyo, sa broadcasting, sa Bulacan State University. And with that, yun yung mga bagay na tumatakbo sa utak ko ngayon. Yung mga pinagkakabisiyan ko sa mga sandali na to. Maliban sa pag-asikaso ng application, pagkausap sa mga classmates ko through online meetings or physical meet up, ganyan. Like for example, today, may kikitain ako mga friends. Abangan nyo na lang. Pero yun, I'm busy also connecting with my connections sa industry. This is something na kailangan kong gawin din dahil after 4 years, hinintay nila ako and I don't know, ano yung mga i-offer nila sa akin, ano yung mga blessing na darating sa akin sa mga susunod. I'm not expecting, I'm not demanding to them, but gusto ko in the right time, in the right moment, sa God's will, dumating siya. Ayoko nang ipilit yung mga bagay-bagay. Basta for now, hindi man ako nag-aaral or tapos na ako mag-aral dahil graduate na. But I'm still exploring this field, this industry, both filmmaking and content creation.
dahil nandito talaga yung buhay ko. But I'm not also closing opportunities na gusto ko, na minahal ko at mamahalin ko. So, ito lang gusto kong sabihin for now. May mga sorpresa ako na hindi ko alam kung malaking sorpresa or maliit. May mga bagay kayo na expectin sa akin sa mga susunod na linggo at buwan. Pero ayokong magbitaw ng pangako for now. Hindi ko rin alam kung yung mga desisyon na gagawin ko sa mga susunod na linggo ay tama or mali. But, one thing, I just want to ask you for me na ipagdasal niyo ako. Kasi, syempre iba rin yung may divine intervention, may guidance ni Lord. Baka masyado lang ulit ako marupok this time, accepting things or juggling with doing some sort of things. Hindi ko pa alam. Ayokong isarado yung puso ko ngayon. Ayokong isarado yung opportunity. I'm an open book. Open din ang opportunity sa akin. Pero, sana, yun, magabayan din ako ni Lord na this time around, nasa right path ako. Masaktan man ulit ako tulad noon. But, basta, realignment, redirection, I will accept that. And what I'm praying for is that this will be worth it. Everything na pinagdaanan natin ay maging worth it. So with that, maraming salamat mga idol sa inyong pakikinig at panonood sa akin. So abangan nyo yung part 2 na to. Medyo siguro maglalate lang tayo ng ilang linggo. Then let's see ano mga pag-uusapan natin. No, what's next after college? And don't forget to like, comment, share, and subscribe. This is Dominic Palmacinto. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta sa akin. Mahal ko kayo guys, and let's see you all at the next video. Bye. What happened, Dominic?